1 month at 11 days pa lang itong anak ng aking red kalahari, F3 Boer. Pero nag-uumpisa na po siyang mag-hit na naman. Kaya nga sabi ko ba, ikaramihan yan 1 month and a half eh. Ako 1 month and 11 days pa lang eh. Talagang height na po ng kanyang pag-hit ngayong araw. Yun po mga langga. Pero tayo magagawa yan yung hanap natin. May mga kambing po tayo. 4 months old na yung anak, hindi pa rin nag-hit nga eh. Ito 1 month 11 days pa lang nag-hit na po talaga siya. Heights talaga ng pag-hit niya ngayon. Kasi nga dire-diretso yung sampa sa kanya ni Duro. Hindi pa kami nakapag-almusal eh. Nauna pa silang nag-almusal dito sa ilalim ng mangga. Mga 4 na beses niya nang nahampahan. Hanggang doon sa kabila oh. Kaya yung dalawang anak niya sa loob ay hindi ko po na ipinalabas. Dahil malamang maghapon itong ganito yung sitwasyon. So bibigyan ko na lang ng kumpay yung anak niya mamaya dyan sa loob. Kasi susunod at susunod yung anak niya sa kanya. Hindi magiging magandang sitwasyon, baka disgrasya pa siya ni Duro eh. Ano, yung mga anak sa loob. Kasi heights ng kanyang hit. Kaya hindi pwedeng sama yung mga anak na madidisgrasya pa yung mga anak niya. Yan po. Oh, dyan na muna kayo sa loob. Bibigyan ko kayo maya ng ano dyan, kumpay dyan. Kasi hindi kayo pwedeng makasama sa nanay nyo. Oo, dyan na muna kayo. Dyan na muna kayo. Mahirap na masuwag or maapakan kayo ni Duro. Nako, sayang yung pagka F3 ninyo. Yung ating mga bakling at tuiling na maliliit na 1 month and 11 days na puro tenga. Yun po. Itong ating inahin po ay F3 po yan. Kasi yung nanay niya ay F2 na kalahari red. At yung tatay na isang pure breed. Ito namang si Duro, F3 din ito. Pero bowang po yan si Duro, yung ating back. Bowang po yan siya. So, yan. Magiging chapsoy na yung anak nila. Mahaba at malalaki. Sana nga okay yung combination. Yan yung ating tawag dun. Pakay sa pagkakambing talaga. Yan, magkakaroon ng magandang genetics lines. Oh, ginutom na yung nanay. Yung bisis ng sampahan. Hindi pa nga kumakain eh. Wala pa eh. 6:30 in the morning pa lang. 6:30 in the morning. Tingnan nyo yung itsura ng nanay nila. Pati yung balahibo yan, dry na. Kasi iwan ko ba, hindi pa nga bumalik yung dating ano niya, ganda ng katawan. Nag-hit na siya kaagad. Pero araw-araw ay nag-ano po tayo sa kanya. Nagbibigay po tayo ng additional na feeds sa kanya para manumbalik yung sigla at lakas. Pag busog po yan, medyo okay na yan. Hindi gaya po dati nung 3 weeks ago. Payatot talaga yan. Sabi ko hindi naman siguro magpapasampa at mag-hit yung kambing pag hindi bumalik yung ganda normal ng kanyang katawan. Yan po, dry pa yung ano niya eh. Dry pa, tingnan yung kanyang balahibo. Yung maganda sa kanya yung nasa liig niya kasi hindi nag-uumpisa talaga na gumaganda yung karamihan na pag tumaba na yung isang kambing. Nagba-vitamins na tayo sa kanila, pero yan po, dahil araw-araw siyang dididian ng kanyang anak. Yan tuloy, iyak ng baby sa loob. Mahirap na, hindi kayo pwedeng isama dito. Diyan na muna kayo. Hindi kayo pwedeng isama. Madidisgrasya kayo dito, mahirap na. Ano? Yan po, pinalabas ko na yung anak ni Abishag.
Kasi nga po napalayo na yung nanay nila doon sa kabila. Kasama nung back doon. Kaya pinabas ko na sila kasi nga malakas na po silang kumain. Pati kugon. At the age of 1 month and 11 days. Ngayong araw doon ay birthday rin ni Shenrik Jr. 5. June 5 kasi March 5 po silang ipinanganak. Gawa rin tayo ng video para sa kanila mamaya. So ayan. So si Dax at si Sing malakas na kumain ng damo. At once a day na lang natin sila pinapalidi. Masyadong malakas na sa didian, masyadong magastos talaga. Last pack na lang yun doon. Pag naubos na yun, wala na. Kasi nga kaya na nilang kumain ng marami at saka dumidede sila paminsan-minsan sa nanay nila. Yun lang yung nag-start mag-hit ngayong araw yung nanay nila. Sabi ko medyo palalakihin pa sana ito pero okay na rin kasi after 5 months pa naman mga anak. Pag talagang matuloy yung pagbubuntis. Pero ito silang dalawa at least ay malalakas na ito silang dalawa mga langga. Malakas na talaga ito sila. At the age of 1 month and 11 days kasi po na-training na silang ma-free range. Pag maganda yung panahon pinapalabas pero pag hindi po maganda yung panahon ay talagang hindi po sila nilalabas ng goat house. Tingin ko nga mayroon na itong parasite kasi kumakain na sila baka mag-start na tayong mag-deworm sa kanila if ever na parang hindi na maganda yung sitwasyon nila. Magde-deworm talaga. Yan yun naman yung programa natin sa kanila kasi kumakain na talaga kasi minsan namumulot sa lupa kung ano-ano pinupulot. Siyempre po napakalaking chance na magkaroon po sila ng worms, ng parasites. So at least po medyo okay na rin kasi nasa time na rin na nasa time na rin na malakas na yung katawan nila. Nag-augment lang tayo ng milking sa kanila para talaga mapaganda yung kondisyon nila mga langga. Andun sa itaas yung nanay nila, busy dun sa paglalandi niya dun sa back nating si Doro. Dito sa taas hindi na makita pero ito sila kahit wala yung nanay nila basta nasa labas lang okay lang sila, continue yung kain nila ng mga damo-damo dito kung anong gusto nila makain. Sige, dyan na muna kayo ha. Hindi pa tayo nag-aalmusal. Nauhaw sila masyado. Kaya nag-relax mo dito sa loob ng goat house. May init yung panahon. Pati yung tiki-tikin sa ilong mo pa yung klaseng pang inom yan. Akala ko tiki-tiki. White lang talaga yung kulay. Magmula po kanina ay almost mga 8 times siguro nasampahan ito. Pero tingnan natin kung matutuloy yung pagbubuntis nito habang yung mga anak niya dito na muna natin nilagay sa kabilang selda kasi nga mahirap nagsasampahan itong dalawang ito. Baka masagi yung mga maliliit. Mahirap na madisgrasya pa. So binibigyan muna natin sila enough time. Nag-relax na rin. Sobrang init ang panahon na naman ngayon. Habang yung ibang goat natin umuwi na rin. Si Box at saka si Kidlat umuwi na rin. Ang tabatsoy na si Kidlat. Yan, tingnan nyo yung katawan. Sana ay mabuntis na rin yan. Sana pag nabuntis wow, mas dadami. 5 months from now may anak na naman. Relax muna sila pag may time.